Oh, eto ho mga boss chief amo sir, yung Committee of Accountability and Public Office and Investigation o Blue Ribbon Committee na sa ilalim po, eto yung legit mga kababayan ha. Eto yung legit sa ilalim ni Erwin Tulfo, iimbitahan yang mga 18 ano sabi ni John Vic Remulla? Delubyo na mga marites na yan. Basahin ko ha. Senator Erwin T. Tulfo. Attorney Baligod, Bernard Tube, at saka yung ibang mga kasama. Imbitado po sila mga kababayan. Imbitado. Alam nyo kung ano sasabihin nito mga ito? No? Hindi na po kami dadalo dyan kasi naman hindi naman po legit yan. Ganyan ang sasabihin yan. Una na natin. Kasi o bakit? Iba ang tanungan dito. Ang tanungan dito ho, mga kababayan, kumbaga, walang bearing, walang wall o walang kung ano, walang markoleta na magga-guide sa kanila. Anak ng puting kuba, oh. Anak ng 70 kuba. Mga bossing, halos si Marcoleta na lahat ang nagsalita doon eh. Halos lahat. Hindi na lang binasa ni Marcoleta. Ito po ang salaysay nitong 18 marites. Ganun yung natunghayan ho natin eh. Dito iba. Talagang magigisa sila dito. At hindi uubra, tingin ko ho mga kababayan, na isa lang ang magsasalita dito. Na si Baligod lang. Kailangan talaga, ikaw, halika dito, number 18 na marites. Ano ang masasabi mo dito? Tapos biglang tatalon, ikaw number 2 marites. Ano ang masasabi mo? Ganun ho, mga kababayan. Aba, kung totoo ang mga sinasabi ng 18 marites na yan, hindi sila matatakot na harapin ito. Legal man o illegal, haharapin at pupuntahan nila yan. Paikot-ikutin man sila ng kung ano-anong mga katanungan, hindi sila matatakot. Kasi po, naging ano nila yun eh. Naging experience nila yun eh. Di ba? Kasi po mga kababayan, nangyari sa buhay nila yun eh. Matagal mabura, mahirap makalimutan. Lalo na, ganong kalalaking mga pera yung sinasabi nilang i-deliver nila ho, mga bossing chief amo, sir. Sabi ni Annalyn, baka magtatago na naman ang mga yan. Ako, mga bossing, ako ang lalagay sa posisyon nitong 18 marites na ito. Kay Marcoleta, imbitahan tayo. Sige, punta tayo. Sa Blue Ribbon. Hindi, yung kay kay Marcoleta, Green Ribbon Committee. Sila lang naman nung nakakaalam yan eh. Kay Marcoleta, sige, attend ako. Paikot-ikutin nyo yung mga tanong ninyo. Di ba? Paikot-ikutin ninyo yung mga tanong ninyo. Okay lang sa akin, walang problema. Kasi kahit paikot-ikutin nyo yan, masasagot ko yan. Dahil eksperyensya ko yan at alam ko kung ano ang nangyari dyan. Iimbitahin ako kay Erwin Tulfo, yung Blue Ribbon Committee. Alam ko talagang gigisahin ako ng mahigpit doon. Halika, punta tayo. Alam ko yung totoo eh. Kaya ito yung totoo eh. Ako mismo naka-eksperyensya nito eh. At kahit pa ikut-ikutin nyo ako, iisa lang ang sasabihin ko sa inyo kung ano yung nangyari at kung ano talaga yung totoo. Hindi matatakot dapat yan. Sige, pagbibigyan namin kayo, kahit na illegal pa yung Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo na yan, pupunta kami. Kasi dagdag puntos sa kanila yun. Di ba? Pero kapag ka itong mga ito, idinahilan na, hindi illegal po yan, ganito. Or kung whatever na idadahilan nila, mga boss chief amo siya, para hindi makapunta dito sa Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo, nako. Sorry. Lalong wala. Bagsak ang kredibilidad ninyo. Diba? Recant nila sa sunod, Toyota Vios na ang sinakyan, sabi ni Russell. Babasahin ko Moto proprio inquiry in aid of legislation of the Philippines underwater or on the reported malfeasance, misfeasance, and nonfeasance on flood control project from 2022 disproportionately awarded to 15 companies, flooded gates, etc.
Dear Baligod, greeting pursuant to the attached amended notice o public. Ayan na, yung 18 Martes. Talagang ano kayo, talagang imbitado kayo. No? Humarap kayo. Kasi diyan na makikita ng mamamayang Pilipino. Pag hinarap nyo pa din ito, aba, talagang matapang yung 18 Martes at walang itinatago. Pero pag hindi nyo hinarap to, dahil alam nyo mahigpitan at malaliman ang tanungan dito, ibig sabihin, doon lang kayo pumupunta sa mga pahiring nila Marcoleta kasi alam nyo na i-guide kayo nila Marcoleta. Diba yun naman po ang napanood natin? Sabi naman Banji San, naghanap lang ng kasama sa loob sila Marcoleta. 18 agad ang bodyguard. Diba? Yun naman po ang nakita natin mga kababayan, mga boss chief amo sir. Na sila na kumbaga igina-guide ni Marcoleta. Nangunguna pa. Ito po ay mas masahol pa. Kung nakita natin, napanood natin yung hearing tapos surprise visitor o surprise kung ano man ang tawag kay Gutesa, mas masahol ito. Halos buong script po, ginaid sila ni Marcoleta. Di po ba? Boss Mark, magpipinsan ang mga 18 Marites. Bakit nyo naman po nasabi? Corpus, o ayan yung mga pangalan. At saka 'di ba, hindi naman lahat ito sundalo. Oh, 'yan ang maganda diyan. Diyan magkakaalaman mga boss. Puntahan niyo 'yan. Huwag niyo kaming dadahilanan na kesyo kung ano man, 'di ba? Kung para talaga kayo sa mamamayang Pilipino, ihaharap niyo at talagang haharapin niyo 'yan. 'Di ba? O eto si Baligod mga bossing. Sabi ni The Jumper, 'di ba Mark may dumating na biglaan na congressman? Hindi baka tulog na ho ako ng mga panahon na 'yun mga oras na 'yun na na-witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Ito naman. Si Tulfo naman na tayong gustong pakinggan nito. Pero hindi niya tinuloy mga bossing, no? Napaka-general. Alam nyo, pansin ko dito sa mga sinasabi nitong mga 18 kupal na ito o 19 na kupal na ito, mga bossing. Napaka-general ng mga sinasabi. Hindi pwedeng magpangalan, lalo na yung mga ganyan, yung mga singit-singit lang, yung mga bago-bagong issue lang, hindi sila magpapangalan. Bakit? Baka delikado sila, baka makasuhan talaga sila.